Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi dito ay Shiba Inu Team Highlights 12 Factors to Consider Before Investing in Shibarium Projects. Ayan, isa po itong mahalagang balita lalong-lalo na sa mga investors ng Shiba Inu. Ayan, ay malalaman po natin dito yung mga yan, 12 mga makakalagang bagay tungkol sa mga Shibarium projects. Yan, bago natin ito pasukin, yan, bago tayo mag-invest sa mga ito. Ayan, bago tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, mahalaga po ito. 12 mga bagay na dapat nating malaman sa bago tayo mag-invest sa mga Shibarium projects. Ayan, Shiba Inu team unveils comprehensive investment guide for Shibarium projects. Ayan, mga guide po ang mga ito. The Shiba Inu team has released an investment guide for Shibarium projects. The guide outlines important considerations for potential investors as the Shibarium ecosystem flourishes with over 40 projects. Yan, nakaka-40 na po yan. Si Shibarium ay mayroon ng 40 apat na pong mga projects sa ngayon at sa tingin ko nadadagdagan pa ito. Kaya meron nga silang balak na yan, hundreds of projects yung gagawin nila dito kay Shibarium sa mga susunod na mga buwan. Kaya yan, madadagdagan pa yan. Siyempre, kung pag dumarami yung mga projects ay ang gagawin natin bilang mga investor ay pwede po tayong mamili. Ayan, kung saan po tayo papasok dito. Ayan, kung saan po tayo papasok or kung saan po natin ipapasok yung ating mga investment assets. Ayan. Ayan, Shiba Inu shed its meme status with the launch of Shibarium Layer 2 blockchain. Ayan, tanggal na po yung pagiging meme ni Shiba Inu pagkatapos na ma-launch ang Shibarium kasi yan, sobrang dami na ng kanyang mga use cases. Despite initial challenges, Shibarium has demonstrated exceptional growth highlighted by a skyrocketing adoption rate. Ayan, dami pong yung kanyang adoption rate ay yan, sabi rito ay skyrocketing, ibig sabihin ay napakarami na po. Yan yung kanyang adoption. Kaya exceptional growth po yung kanyang ipinakita rito. Shibarium has achieved a significant milestone of 1 million wallets in a record time, barely after 16 days of official launch. Ayan, ganyan po katindi si Shibarium. Meron na po siyang 1 million na wallets. Ayan, at na-create po ito. Ayan, pagkatapos ng kanya, mula noong ito ay nailabas. Kaya siya ay nakaka 16 days pa lamang. Ayan, 16 days pa lamang na siya ay lumabas. Ganyan na po yung kanyang achievement. Ayan, naka 1 million na wallets na po siya. Ibig sabihin ay talagang maraming mga interesadong investors dito. Ayan, the latest data from Shibarium Scan.io, a dedicated blockchain explorer from the Shibarium protocol, reveals that the network now hosts over 40 projects. Some prominent tokens doing well within Shibarium include Bone Mars, CryptoPunks, Soon, Nexus Swap, Real Shiba Punks, Dog Swap, and Mars Swap. Yan. Ito lamang po yung ilang mga projects ng Shibarium na nagpe-perform na ngayon. Maganda raw po yung performance nila. Ayan. However, the Shibarium ecosystem continues to flourish. Caution is essential. Ayan. Yan nga yung sabi rito. Maski maganda ang ipinapakita ng Shibarium ay kailangan pa rin po natin na mag-ingat. While the Shiba Inu team has recently introduced important guidelines for Shibarium tokens and projects, there remains a risk of deceptive projects targeting novice investors. Ayan, kaya ito po yung dahilan kung bakit gumawa ng guideline ang Shiba Inu team. Ayan, kasi meron pa rin pong mga projects na may risk at saka mga deceptive. Ayan. At ang target ng mga ito ay yung mga bagong mga investors.
Kaya kung isa po tayo sa mga bagong investors na ito ay ito po yung mga bagay na dapat nating malaman. Key factors to consider before investing in Shibarium projects. Yan po ang mga bagay na dapat nating malaman. Therefore, Lucy, a prominent member of the Shiba Inu community, took to Twitter to explain important considerations before investing in Shibarium projects. Ayan, si Ginang Lucy po ang nagbigay ng mga guidelines na ito. The key points include, number one, research. Yan po talaga ang importante sa lahat po ng mga bagay, lahat po ng pag-i-invest ay research po ang pinakauna at pinaka-importante sa lahat. Yan, i-research natin yung tungkol sa project. Understand the project's objectives and goals by studying its white paper. Yan naman po yung ginagawa natin sa lahat. Yan, lahat ng mga crypto assets, mga na gusto nating pasukin ay kailangan po nating basahin yung kanilang white paper. Kasi yung white paper, ito po yung naglalaman sa lahat ng mga information. Ayan, kasama na po dyan yung kanilang plano, yung kanilang goals, yung kanilang foundation. Nandyan na rin yung mga developers, yung mga tao sa likuran ng project na ito. Kaya number one, research. Number two, team. Examine the team's experience and track record in the crypto industry, including their reputation and blockchain history. Ayan. Kilalanin po natin yung mga team members ng project. Yan, kung sila nga ba ay meron talaga silang experience, at wala silang bad record. Yan, kilalanin natin, malay natin baka yung leader nila yan pala yung laging nag-i-scam. Yan, kilalanin natin yung mga team members nila. Number 3 ay yung technology. Evaluate the project's technology for scalability and security. Ayan, yung ginagamit nga ba nilang technology ay meron ba talaga itong magandang security at saka yung kanyang scalability. Yan po kung talagang maaasahan yung technology na kanilang ginagamit sa project. Ayan, hindi na yung napaglumaan or napakalumang technology na madaling ma-exploit ng mga hackers. Kaya yan, number 3, technology, check natin. Use case, determine how the project contributes value to the Shiba Inu ecosystem. Ayan, yung mga gamit ng project na ito. Kung yung project na ito ay meron nga ba talagang naiaambag na value dito sa ecosystem ng Shiba Inu. Kasi kung pag wala pong silbi yung gamit nito ay talagang hindi talaga ito lalago. Yan. Kasi kung meron na ito sa iba, lalong-lalo na sa mga naunang mga projects, tapos may biglang bagong project na lalabas, tapos ganun din, ay wala rin. Kaya yan, number 5, community. It is essential to search for a community that is active, optimistic, and expanding, which is associated with the project. Ayan, maghanap po tayo. Yung project na ito, kailangan na meron mga community na talagang interesado sa project. At syempre, meron na rin silang, yung talagang interest nila ay nandito sa project. Kasi yung community ay sila po yung makakapag-suggest or makakapag-suggest ng mga ideas kung paano ito may improve. Yan po yung nangyari dito kay Shiba Inu. Kung wala po yung malakas na community ng Shiba Inu, ay hindi po lalago ng ganito ngayon ang Shiba Inu. Kaya yan, napakalaga ng community. Transparency, ensure that the project is transparent about its progress and potential risk. Ayan. Kailangan na yung mga developers ay transparent sila or ipapakita nila kung ano ang progress at kung ano yung mga potential risk. Yan, kung ano na nga ba ang nangyayari sa kanilang project. Kailangan ay ipapakita lahat nila ito sa community at hindi nila ito isisikreto. Kaya sabihin natin kung may problema ay hindi dapat nila ito sinisikreto. Ayan, dapat ay ipinapaalam nila ito sa lahat ng kanilang community. Yan, at saka pag may progress, kung pag may nangyayari, ito talaga yung pinakamaganda. Yan, kung may progress, yan, na-achieve ang project. Yan, para naman ganahan yung mga investors. Yan, kung pag risk naman or may problema, syempre mag-iisip yung community ng possible solution. Magsasuggest sila.
Yan. Pero pag ang ginagawa ng mga developers ay tinatago nila ito, ay nako, lalaki at lalaki lamang yung problema. Lalong-lalo na kung pag hindi sila makakahanap ng solusyon. Number 7, partnership. Positive collaboration with other projects can indicate credibility. Yan, partnership. Si Shiba Inu ang dami pong mga partner. Yan, ito po yung sumusuporta, yung parang adoption na rin ito. Yan, maraming nag-a-adapt. Kasi kung pag maraming nag-a-adapt ay ginagamit po si Shiba Inu bilang number one po na uh, kung pag nagkakaroon ito ng adoption rate ay ginagamit po bilang payment method. Kaya yan po, partnerships. Ayan, tokenomics. Understand how the project's token functions within its ecosystem. Yan. Uh, na kailangan po na ating pag-aralan at maintindihan ng mabuti kung ano nga ba ang gamit ng mga tokens sa ecosystem ng isang project na ito. Yan, kung meron ba talaga itong napakahalagang gamit. Ngayon, tulad na lamang ng sabihin natin si boat. Ayan, ay masasabi natin na meron itong dalawang gamit. Ito ay isang governance token at ito ay isang gas fee. Yan po yung mga gamit. Kaya pag meron pong isang token na inilabas ng isang project, ayan, kasi pwede po silang gumawa ng ilang mga tokens dyan. Tapos yung mga ilang tokens ay pwedeng walang silbi. Yan. Kaya i-check natin yung mga token, yung mga functions nila. Huwag tayo basta-bastang bili ng mga tokens. Alamin natin kung ano yung mga gamit ng mga ito. Yan, at masasabi ko kung pag mas mahalaga yung gamit nito, ay talagang yan po ang mas magandang piliin natin. Roadmap. Yan, ito po yung plano ng mga developers para sa isang project. Review the project's plan, milestone, and future developments. Yan, nakasaad po dito yung mga plano nila na, na gagawin nila yan sa hinaharap. Ito yung mga ilalabas. Kaya kung pag nakita natin yung roadmap ay alam na natin kung pag natapos nila yung isang project ay alam natin kung ano na naman yung isusunod nila na project. Kaya yan, dapat na yung roadmap nila ay na-accomplish nila. And dito na rin po natin nakikita kung may accomplishment sila or totoo nga ba, kung totoo nga bang nagagawa nila yung kanilang mga plano. Pero kung pag nakita natin na parang hindi natutupad yung mga project or parang napakatagal, ay diyan po natin masasabi na hindi maganda yung project na ito. Kaya, ayan, security, confirmed that the project has undergone security audits for smart contracts. Yan, napakahalaga po nito, security. Kung pag ang isang project ay maski napakaganda ng project, pero yung kanilang security naman ay napaka-vulnerable or napakadaling pasukin ng mga hackers, ay wala rin itong silbi. Kaya i-check po natin na ito ay yan, dumaan sa mga audits. Ayan, yung mga audits, trabaho po ng mga nag-audits ay check po nila yung smart contract ng isang project para kung meron bang mga malicious code na ito. Kasi kung minsan yung mga developers na rin, yan, may mga masasama na mga developers ang naglalagay ng malicious codes mismo sa smart contract. Yan, sa bandang huli ay sila na rin po yung gagawa ng hindi maganda dito. Yan, kung hindi naman ay meron silang mali. Yan, merong mali or merong maling code na hindi nila nakita or hindi nila nailagay sa kanilang smart contracts. At yan yung posibleng i-exploit. Yan, or gamitin ng mga hackers para mapasok yung project. Yan, at manakaw yung mga funds na nakalagay rito. Kaya yan, mahalaga po ang security na ito kasi dito po talaga bumabagsak yung maraming mga projects. Yung kung hindi matibay or hindi or yung kanilang security ay mahina. Yan, risk. Consider factors such as market volatility, regulatory concerns, and potential pitfalls. Ayan, yung mga risk. Marami po talagang mga risk at dapat malaman po natin lahat yan. Alam naman po natin na napaka-volatile ang market ng cryptocurrency. Ayan, at syempre ngayon ay hinahabol po ng mga
ng regulatory or financial regulators ang mundo ng cryptocurrency. At saka yan, marami pang iba. Consider po natin yung mga risk. Due diligence. Take the time to conduct thorough research before making any investment decisions. Ayan. Kailangan po natin na mag-conduct ulit ng research. Yan, wag po tayong basta-basta papasok sa isang wag po tayong agad-agad na mag-i-invest. Yan, dahil sa may nakapagsabi lamang na isang tao na magandang pasukin ito, ay mali po yan na paraan. Kailangan po na tayo mismo ang mag-research. Yan, tayo mismo yung magsasagawa ng research natin. Kaya yan po yung mga key factors na dapat natin i-consider bago tayo mag-invest sa mga projects dito kay Shibarium. Ayan, ang masasabi ko po dito ay yung kanyang yung inilabas na guidelines dito ibinigay ni Ginang Lucy ay napaka-common naman po na mga advice. Kung matagal na po tayo dito na nag-i-invest sa mga cryptocurrencies ay alam na po natin ang mga ito. Kaya ito po ay para sa mga guidelines po ito para sa mga bago lamang. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.